sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Wow, yun yung nakakaya. Parang yun yung greatest weapon na meron ka. Yes, kasama ko din siya eh. Yes. Pag nag-rosary ako, parang kausap ko yung Panginoon. So everyday yun. A few moments later. Ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang pagro-rosaryo, ang pagdadasal ng rosaryo, ay hindi po ito sa ikababanal ng tao. Ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang pagro-rosaryo, ang pagdadasal ng rosaryo, ay hindi po ito sa ikababanal ng tao. Now I see your POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin natin ang unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18. Ganito po ang mababasa. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa nabasa natin ay sinabihan tayo ng banal na kasulatan na palagi po tayong magdasal, mga kababayan. At isa sa mga paraan ng mga Katoliko para magdasal ay sa pamamagitan ng rosaryo. At ayon po sa aklat na My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravuair Moro sa page 398, ang rosaryo po ay isang makapangyarihang dasal para makamit ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng intercession kay Blessed Virgin. Ayon sa encyclical letter ni Pope John XXIII noong 1959 tungkol sa rosaryo, ang rosaryo ay isang epektibong pamamaraan ng dasal at pagninilay. Ayon naman sa page 385 ng nasabing aklat, kung ikaw ay nasa panganib, sakit, sakuna o temptasyon, ang paggamit ng sakramental ay may malaking benepisyo. Kada Katoliko dapat ay magmay-ari ng banal na rosaryo at gamitin ito. Ito palang rosaryo ay ginagamit ng mga Katoliko bilang tool sa pananalangin, mga kapatid. At isa sa mga Katoliko na gumagamit talaga ng rosaryo ay ang aktres na si Kim Chiu, mga kababayan. Si Kim Chiu na kilalang aktres at host, mga kapatid, ay host ng It's Showtime na naging host po si Kim Chiu simula noong 2020, mga kababayan. At sa isang episode na nasabing programa, naibahagi ni Kim Chiu ang kanyang paggamit ng rosaryo sa pagdarasal. O eto, panoorin natin. Araw-araw talaga ako nag-rosaryo. Oo, nakaiyak. Bakit? Huwag kang umiyakin. Hindi, kasi... Hindi, rosary talaga. Si Rosaryo lang, naiyak na. Hindi, kasi sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Wow, yun yung nakakaya. Parang yun yung greatest weapon na meron ka. Yes, kasama ko din siya eh. Yes. Pag nag-rosary ako, parang kausap ko yung Panginoon. So, everyday yun. Pero lately, hindi ako nakapag-rosaryo. So, parang yun yung isa sa malaking ihingi ko ng tawad. Dati everyday, pero nitong huli, parang nababawasan. Pero hindi dapat. Dapat ituloy lang araw-araw. Kahit maraming magandang nangyayari, huwag ka makakalimot sa Panginoon. Hindi mo lang siya tatawagin kapag hindi na maganda. Pag maganda or hindi maganda, parehas niyang binigay yun. Kaya hindi natin bibitawan yung faith at pagtawag sa Panginoon. Yes, amen. Amen. O, diba? Grabe talaga ang galing ni Kim Chiu, ano? Dahil siya po ay nagdadasal gamit ang rosaryo.
At ang paggamit ng rosaryo ni Kim Chiu sa pagdarasal ay, alam niyo po ba, itinuro po ito ng kanyang ina. Ito, panoorin natin ang interview sa kanya ni Father Kaluwag sa video na ito, mga kapatid. Yung pagiging Catholic journey ko is turo yun ng mama ko. Parang every night, lagi talaga kami nag-rosary simula bata pa ako. Hanggang ngayon na ako na lang mag-isa, and tinuturo ko naman sa pamangkin ko na mag-rosary kami every 8 p.m. ng gabi. So, every 8 p.m. Opo, 8 p.m. ng gabi. Oo. Para 8 p.m. na, gabi pa. 8 po ng gabi. 8 po ng gabi, lagi po yan. Basta hindi po dapat matapos yung araw na hindi kayo. Nakapag-rosary po. Pero di ba ano rin yun, di ba sabi nga ni Father, yung nagpo-push ng Family Rosary Crusade, si Father Peyton, a family that prays together, stays together. Diba? Yes. Opo. So ayan, si Kim Chiu talaga ay gumagamit ng rosaryo bilang isang Katoliko. At sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong paninira na naman ng mga ministro ni Manalo sa Iglesia Katolika, partikular dito po sa rosaryo ng mga Katoliko. Sa kanilang programang Ang Pagbubunyag na may pamagat na tungkol sa rosaryo at novena, na ang host sa nasabing programa ay si Dan Omar Leibag. Ano ang pahayag ng ministro ni Manalo laban sa paggamit ng rosaryo ng mga Katoliko? O heto, panoorin natin. Mabuti po ang unahin natin na suriin ay ang tungkol sa pagrorosaryo. Ang tanong, iyan po kaya ay naaayon sa mga banal na kasulatan? Bakit po kaya sila nagkaroon ng ganitong pamamaraan ng pagdarasal? Saan po ito nanggaling? Saan po hango ang pagrorosaryo? Pakinggan po ninyo dito po sa isa pa nilang libro na pinamagatang The Two Babylons. Ito po ay isinulat ng isa pang pare na nagngangalang Alexander Hislop. Ganito po ang kanilang sinasabi dito po sa page 187. Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, Sagrada Corazon, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosaryo at kung paanong ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo gayon paman ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ang rosaryo ay ginamit bilang isang banal na kasangkapan ng mga unang Mexicano. Ito ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan at sa mga banal na aklat ng mga Hindu ay binabanggit itong paulit-ulit. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa may akda ng librong ito na binasa po namin na isang paring Katoliko, ay sana po napansin po ninyo mga kaibigan. Ang sabi po, ang rosaryo ay hindi raw po likha ng kapapahan. Sa makatwid, hindi po ito gawa ng Iglesia Katolika Romana, kundi ang sabi po sa binasa po nating libro, napakatagal na raw po nito at laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ay sino po ba ang mga taong pagano? Sila po ay ang mga taong walang tunay na Diyos. Mababasa po natin yan sa Efeso 2:12. Kaya po ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang pagrorosaryo, ang pagdadasal ng rosaryo ay hindi po ito sa ikababanal ng tao. Ayon sa kanya, ang rosaryo ay laganap sa mga bansang pagano at hindi ito sa ikababanal ng tao. At binatayan niya ang aklat na The Two Babylons or the Papal Worship ni Reverend Alexander Hislop. At nakikita niyo po sa screen ang kanyang mga binasa na isinalin pa niya sa Tagalog. At tandaan na ang nagsulat na nasabing aklat ay si Reverend Alexander Hislop. At ayon po sa kanya, itong nagsulat ng aklat na ito na si Reverend Alexander Hislop ay isang paring Katoliko daw. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa may akda ng librong ito na binasa po namin na isang paring Katoliko, Tanong, totoo ba ang lahat ng kanyang sinasabing ito? Sige nga, tingnan niya natin.
Susuriin muna natin yung kanyang binasa. No? Ipapakita natin sa inyo ang aklat na The Two Babylons or the Papal Worship ni Reverend Alexander Hislop, page 187. At yan po, yan yung binasa niya, yan talaga ang nakalagay. Wala namang pinutol, mga kapatid. Susunod na tanong. Bakit kaya ganito ang sinasabi ng manunulat ng aklat? Susuriin natin. Sino ba itong si Alexander Hislop? Paring Katoliko ba siya? Titingnan natin. Dito po sa isang article sa Wikipedia, the Free Encyclopedia, nakikita nyo po sa screen, sa article na may pamagat na Alexander Hislop, ay ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na sa Tagalog. Si Alexander Hislop ay isang ministro ng Free Church of Scotland na kilala sa mga kritisismo niya sa Iglesia Katolika Romana. Akala ko paring Katoliko itong si Alexander Hislop, kagaya ng claim ng ministro ni Manalo. Nako naman, hindi naman pala itutuloy natin. Nagsulat siya ng ilang libro at siya'y sumikat sa aklat na The Two Babylons Papal Worship Proved to be the Worship of Nimrod and his wife. Maliwanag po na nakalagay na ito, mga kababayan. At base po sa ating binasa, hindi Katolikong pari si Alexander Hislop, kundi ministro ng Free Church of Scotland na kilalang kritiko ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Kaya, mula sa sinabing ito ni Dan Omar Leibag. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa may akda ng librong ito na binasa po namin na isang paring Katoliko, Grabe naman talaga, napakasinungaling naman talaga nito. Hindi naman po paring Katoliko itong si Alexander Hislop. Nung binasang Reverend Alexander Hislop, ibig sabihin, paring Katoliko na kagad. Naku naman, napakabangbang naman itong si Dan Omar Leibag. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Napakasinungaling naman talaga nito. At dahil kritiko po ng Iglesia Katolika ang nagsulat, asahan mo na puro paninira ang kanyang sasabihin, mga kapatid. Naku naman. Para mas madebunk pa natin ang sinasabi ng aklat. Ang rosaryo mismo, saan ba galing ito? Galing ba ito sa mga pagano? Babasahin natin ang aklat na A Catholic Dictionary ni William Addis at Thomas Arnold na isinulat noong 1884. Babasahin natin ang page 723. Ganito po ang ating mababasa. Ang palagiang kwento na si Saint Dominic ay natutunan ang paggamit ng rosaryo mula kay Blessed Virgin Mary sa pamamagitan ng Revelation at pinalaganap ito noong krusada laban sa Albigenses at ito ay tinanggap ng mga Santo Papa kagaya ni Pope Leo X, Pope Pius V, Pope Gregory XIII, Pope Sixtus V, Pope Alexander VII, Pope Innocent XI at Pope Clement XI. Maliwanag po ng nabasang ito. Ito po ay sa pamamagitan ng revelation ng Mahal na Birheng Maria kay Saint Dominic, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi po galing sa mga pagano ang rosaryo mismo, mga kapatid. Kahit na meron na talagang paggamit ng mga butil para maalala ang dasal. At yan po ang mababasa rin sa aklat sa page 722. Ganito po ang sabi. Ang paggamit ng mga butil para maalala ang dasal ng ilang beses ay hindi talaga nagmula sa Kristiyano. Ngunit matagal na itong umiiral sa iglesia. Klarong-klaro ng ating nabasa. Ibig sabihin, kahit na may mga instrumento na para sa pagdasal noon na may mga butil na umiiral na ganoon, ang rosaryo po ay nagsimula sa panahon ni Saint Dominic, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, sana po napansin po ninyo, mga kaibigan. Ang sabi po, ang rosaryo ay hindi raw po likha ng kapapahan. Sa makatwid, hindi po ito gawa ng Iglesia Katolika Romana. Kundi, ang sabi po sa binasa po nating libro, napakatagal na raw po nito at laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Sino po ba ang mga taong pagano? Sila po ay ang mga taong walang tunay na Diyos. Mababasa po natin yan sa Efeso 2:12.
Kaya po ang pagsasagawa ng tinatawag po nilang pagrorosaryo, ang pagdadasal ng rosaryo, ay hindi po ito sa ikababanal ng tao. Ang masasabi ni Kaburnok, busted! Yan! Mali! Mali talaga yan. Napakasinungaling, mga kababayan. Nako, kaya tama ang sabi ng Biblia, dapat talagang palagi tayong magdasal at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At yan nga ang sinunod ng aktres na si Kim Chiu, mga kababayan. Araw-araw talaga ako nag-rosaryo. Oo, nakaiyak. Bakit? Huwag kang umiyak, Amy. Hindi, kasi... Hindi, rosary Sige, talaga. Rosario lang, naiyak na. Hindi, kasi sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, pag may hawak ka talagang rosary, hindi ka talaga bibitawan ng Panginoon. Wow, yun yung nakakaya. Parang yun yung greatest weapon na meron ka. Yes, kasama ko din siya eh. Kasama ko din Yes. Pag nag-rosary ako, parang kausap ko yung Panginoon. So, everyday yun. Ano po ang masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, i-smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbuster! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. I am Catholic. I am